Naaresto na ang isa sa mga suspect sa pagpatay sa isang lalaki sa isang hotel sa Cubao, Quezon City na lumalabas nobyo pala ng biktima. Nakontak siya dahil pinatubos pa niya ang motorsiklong ginamit ng biktima at kanyang tinangay. Nakatutok si Mariz Umali. Sa kuha ng CCTV footage na ito kagabi, makikita ang lalaking ito na may dalang helmet at nag-aabang na motorsiklo. Maya-maya pa, huminto sa kanyang harapan ng isang motor at saka siya umangkas. Ang dalawang itinuturong pumatay sa 38 anyos na lalaking natagpuan sa isang hotel sa Cubao, Quezon City. Ang biktima, nakagapos ng extension cord ang mga paa at kamay at may busal pa sa bibig. Ayon sa pulisya, ninakaw ng dalawa ang motorsiklo, bit-bit ang iba pang gamit ng biktima. Nakapanayam namin ang may-ari ng motorsiklo. Dati raw niyang karelasyon ang biktima at ngayon matalik na niyang kaibigan. Kwento niya, nag-chat pa noong Miyerkules ang kaibigan para manghiram ng 3,500 pambili raw ng mga gamit. Di rin kasi ako masyadong nagtatanong and kulang siya ng pera kaya nagpa-Gcash siya sa akin. Yun nga po hindi ko po kilala pero kampante po ako dahil nga po sa kaibigan ko nga po siya. Pero kanina, muli na naman daw kumontak sa kanya ang numero at nanghihingi na ng 4,000 piso para matubos ang motor. Doon na siya nakipagtulungan sa mga pulis hanggang sa maaresto ang suspect. Sa pag-iimbestiga ng ating kapulisan, nakita po nila doon yung mukha ng isang suspect and nakuha din po nila yung pangalan at ID dahil nagbigay siya ng totoong ID niya nung nag-check-in sila doon sa hotel. Hininga namin ang pahayag ang suspect pero ang tanging sinabi niya, "No-omit na lang po ako sa lahat. Pasensya na po kayo." Inamin daw mismo ng suspect sa pulis na 4 na buwan na silang magkarelasyon ng biktima. Frequent sila doon na mag-check-in sa hotel na yun. And pag nag-check-in sila, yun nga ang sabi niya is may drug, yung jamming na sinasabi niya is nagda-drugs sila. Pero may iba pang lumalabas na motibo sa krimen. Kasi nawawala po yung gamit ng biktima, ang kanyang laptop, cellphone, and yung motor na dala niya doon sa pag-check-in niya. Nabanggit niya is parang yung isang kasama niya na suspect ang gumawa nung lahat nung pagpatay doon sa victim at accordingly ay iginapos nga siya at parang wala siyang ginawa doon at parang nakita niya na yun na nga yung ginawa ng kanyang kasama. According sa kanya is baka na-tempt lang po talaga na magnakaw. Dinala na sa punerarya ang biktima para isailalim sa autopsy. Ang kanyang kaibigan, labis na naghihinagpis. Since 2009, magkaibigan na kami niyan. Hindi ko matanggap. Pinatira ko sa bahay namin para lang may mag-alaga sa kanya. Pangako ko yun sa mama niya. Ngayon di na mangyayari kasi patay na siya. Sana man lang, iniwan na lang nilang buhay. Kinuha nila lahat. Pati motor ko, wag na lang ibalik. Basta sana iniwan na nilang buhay. Bukod sa isang naaresto na, may 2 pang tinitignang suspect sa kaso. Kakasuhan ang mga sangkot ng robbery with homicide at posibleng masampahan din sila ng kaso sa ilalim ng RA 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act, dahil sa paggamit umano nila ng ilegal na droga. Patuloy ang manhunt laban sa mga suspect at hinihikayat ng Quezon City Police District ang publiko na makipagtulungan upang mabigyan ng hustisya ang biktima. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.